at tutuloy-tuloy yan na tambakan kanila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo lagi. Hindi ito, it's not a surprise. Natutuloy yung currency. Grabe no mga kababayan natin no. Ang sinasabi nga ni BP Sara dito mga kababayan natin na hindi to surprise at talagang magtutuloy-tuloy di umano yung atake sa kanya. Yun nga sinasabi ni BP Sara no. Ang akala natin is yung mga active lang sa politics, yung madalas na binabanatan mga kababayan po natin. Kagaya nitong spokes attorney Harry Roque, no? Pati pala yung mga private individual na sumusuporta sa mga Duterte ay iniisa-isa na rin mga kababayan. Sige, patuloy natin. By July 1, malalaman na po ng side ng mga ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction niyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila, yung mga personality na po? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses ng ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron ding mga laman ng information yon on who the witnesses are, kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses sa side naman po ng defense, side naman po ng ready po ba kayo na-apply or ililipad niyo po ba yung mga witnesses ninyo dito sa Netherlands bago po sa information charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses, kung pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung kasagot ko ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. What can you say about the current situation of health of the former president, and what you may advise the Filipino people around the world on their reactions on this? Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am, dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Ay laga ulaw, ma'am. Dayon lang, ma'am. Dayon lang, ma'am. Salamat sa tanong mo dahil kaninang umaga, ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yon. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandoon po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. So, isa pa kasi yan mga kababayan po natin, yung pinapakalat ba ng ating mga kababayan no, na ganito na yung itsura ng Tatay Digong, ganito na yung kanyang sitwasyon. Although sinabi nga po ng pamilya, mga kababayan po natin. Pero alam naman natin na bawal po mag-picture doon, no? Bawal na bawal. So unofficial po yung picture na lumalabas. So, siguro AI generated na kung ano yung description na binigay ni VP Sara at the same time si Ma'am Elizabeth, no? So yun siguro yung ginamit nila sa AI doon para makapag-provide ang AI ng isang picture na kamukha ni President Duterte ganong kapayat base doon sa description. So, ganon na siguro mga kababayan po natin. Pero ganon pa man, sana itigil na po kung sinong gumagamit ng mga picture na yan na fake, no? Tigil na po nila at dapat i-correct na nila yan na hindi po totoo yan. Kasi umaani po ng iba't ibang reaksyon eh. Yung iba naawa, yung iba
parang apektado, yung iba masyadong napapaniwala, yung iba naman ginagamit ng mga bashers, no, na lalo pa silang natutuwa. So alam natin may karma po at babalik sa kanila. Lalong-lalo na po yung dating presidente natin. Wala namang ginawang hindi kinabubuti ng ating mga kababayan. Kundi ginawa niya lang yung kanyang trabaho na maproteksyonan po tayo mga Pilipino. Again and again, hindi po tayo pabor sa mga nagugurgor na mga inosente na nadamay doon sa war on drugs. Pero hindi naman siguro maganda, no, na ginawa lang ng presidente ang kanyang trabaho. Siya ngayon yung nalilintikan sa ginawang kapalpakan ng ilang mga kapulisan. So ganoon pa man mga kababayan po natin, alam naman natin na ito is political propaganda. Ginagamit na ng kalaban itong issue ng AGK para mapakulong si President Duterte, lalo na yung administrasyon ni Marcos. And ito nga, si VP Sara nga, naghahanda na rin sila pagbukas ng 20th Congress. Kasi kung gaano katindi yung mga birada sa kanya nung 19th Congress, so mas matindi pa ngayon yung magiging birada sa kanila. Hindi daw sila titigil at buburahin daw po yung mga Duterte sa mundo ng politika. At malaking posibilidad na mangyayari ito mga kababayan po natin. And as always, no, lagi pong naghahanda itong kampo po ni Vice President Sara. Kasi sabi niya nga, nadadamay na po pati mga individual na mga sumusuporta sa kanila ngayon. And malalaman natin yan pag dating ng mga malapit na po ang eleksyon, no? Maglilipatan na yan, magtatumbling na po yung mga yan dahil nakita nila, no, na talagang si VP Sara pa rin yung mga mas nagugustuhan ng taong bayan. Lalo na ngayon, tagilid po yung impeachment laban kay Vice President Sara. Dito sila lalong kabahan. Kasi, no, ang Senado talaga is ayaw talaga nila ng impeachment. And majority, nakita natin doon sa remand kung gaano karami ang bumoto, no? At ilan na sila, lima lang po yung kumontra doon sa remand na ginawa sa House of Representatives. So ilan na lang na ngayon natira na bumoto doon, si Gatchalian, si Risa Hontiveros, dalawa na lang pala sila ngayon. And ang matindi nito, si Bam at saka si Kiko is pupunta sa majority. So hindi rin tayo makakasigurado dito kay Kiko. Pero kay Bam, sigurado hindi ito buboto ng impeachment. Dahil po sa siya ay sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. At alam naman natin, yung stand ng Iglesia ni Cristo, hindi sila pabor sa impeachment kay Vice President Sara. And good luck po sa paghahanda ni Vice President Sara. At mas lalo pang magiging matibay, no, yung ating Vice President dahil sa mga matitinding pagsubok na kanyang pagdadaanan bago siya maging presidente. Okay, yan na po muna yung ating update mga kababayan po natin. Bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at mga opinion. Inaasahan na umano ni Vice President Sara na kahit bago pa itong Congress. O kumbaga, sinimulan ang birada sa kanya noong 19th Congress. So kahit pa di umano na 20th Congress na ngayon, inaasahan ni Vice President Sara na tuloy-tuloy yung pag-aatake. Kaya ang kanyang ginawa ay pinaghahandaan niya na po ito. So nagkaroon na sila ng pag-usap, nagkaroon na sila ng meeting kung paano niya paghandaan yung mga possible na mas matindi pang atake. Dahil ang lahat na ito ay paghahanda po ng mga kalaban. Yung atake sa kanya ang atake sa kanya ay paghahanda po ng kalaban para sa 2028 National and Presidential Election. And take note, VP Sara po, yung frontliner para sa mga nagugustuhan ng taong bayan na magiging Pangulo at kapalit ng tamad. Yung laptop ko ulit. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yung ang dinidiscuss namin. Kasama ka na Secretary Harry Roque, no, na hindi ito titigil. So, huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Hindi ito. It's not a surprise. Natutuloy yung harassment. Grabe no mga kababayan natin. No? Ang sinasabi nga ni VP Sara dito mga kababayan natin ay hindi to surprise at talagang magtutuloy-tuloy di umano yung atake sa kanya. Yun nga sinasabi ni VP Sara, no,
Ang akala natin is yung mga active lang sa politics, yung madalas na binabanatan mga kababayan po natin. Kagaya nitong spokes attorney Harry Roque, no? Pati pala yung mga private individual na sumusuporta sa mga Duterte ay iniisa-isa na rin mga kababayan. Sige, patuloy natin. By July 1, malalaman na po ng site ng mga ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction niyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila, yung mga personality nila? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses na ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron ding mga laman ng information yon on who the witnesses are, kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses sa side naman po ng defense, side naman po ng ready po ba kayo na-apply or ililipad niyo po ba yung mga witnesses ninyo dito sa Netherlands bago po sa confirmation charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses, kung pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So, kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. What can you say about the current situation of health of the former president, and what you may advise the Filipino people around the world on their reactions on this? Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am, dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Ay lagka-ulaw, ma'am. Padayon lang, ma'am. Padayon lang, ma'am. Salamat sa tanong mo, dahil kaninang umaga, ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, 2 band sa kamay niya. So, hindi po totoo yung photo na yon. First developer. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandoon po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. So, isa pa kasi yan, mga kababayan po natin, yung pinapakalat ba ng ating mga kababayan, no, na ganito na yung itsura ng Tatay Digong, ganito na yung kanyang sitwasyon. Although sinabi nga po ng pamilya, mga kababayan po natin. Pero alam naman natin na bawal po mag-picture doon, no? Bawal na bawal. So, unofficial po yung picture na lumalabas. So, siguro AI generated na kung ano yung description na binigay ni VP Sara at the same time si Ma'am Elizabeth, no? So, yun siguro yung ginamit nila sa AI doon para makapag-provide ang AI ng isang picture na kamukha ni Presidente Duterte, ganong kapayat base doon sa description. So, ganon lang siguro mga kababayan po. Pero ganun pa man, sana itigil na po kung sinong gumagamit ng mga picture na yan na fake, no? Tigil na po nila at dapat i-correct na nila yan na hindi po totoo yan. Kasi umaani po ng iba't ibang reaksyon eh. Yung iba naawa, yung iba parang apektado, yung iba masyadong napapaniwala, yung iba naman ginagamit ng mga bashers, no? Na lalo pa silang natutuwa. So alam natin may karma po at pabalik sa kanila. Lalong-lalo na po yung dating presidente natin. Wala namang ginawang hindi kinabubuti ng ating mga kababayan. Kundi ginawa niya lang yung kanyang trabaho na maproteksyonan po tayo mga Pilipino. Again and again, hindi po tayo pabor sa mga nagugurgor na mga inosente na nadamay doon sa war on drugs. Pero hindi naman siguro maganda, no, na ginawa lang ng presidente ang kanyang trabaho. Siya ngayon yung nalilintikan sa ginawang kapalpakan ng ilang mga kapulisan. So, ganun pa man, mga kababayan po natin, alam naman natin na ito is political propaganda. Ginagamit na ng kalaban itong issue ng EJK para mapakulong si President Duterte, lalo na yung administrasyon ni Marcos. And ito nga, si VP Sara nga, naghahanda na rin sila
pagbukas ng 20th Congress. Kasi kung gaano katindi yung mga birada sa kanya nung 19th Congress, so mas matindi pa ngayon yung magiging birada sa kanila. Hindi daw sila titigil at buburahin daw po yung mga Duterte sa mundo ng politika. At malaking posibilidad na mangyayari ito, mga kababayan natin. And as always, no, lagi pong naghahanda itong kampo po ni Vice President Sara. Kasi sabi niya nga, nadadamay na po pati mga individual na mga sumusuporta sa kanila ngayon. And malalaman natin yan pag dating ng mga malapit na po ang eleksyon, no? Maglilipatan na yan, magtatumbling na po yung mga yan dahil nakita nila, no, na talagang si VP Sara pa rin yung mga mas nagugustuhan ng taong bayan. Lalo na ngayon, tagilid po yung impeachment laban kay Vice President Sara. Dito sila lalong kabahan. Kasi, no, ang Senado talaga is ayaw talaga nila ng impeachment. And majority, nakita natin doon sa remand kung gaano karami ang bumoto, no? At ilan na sila, lima lang po yung kumontra doon sa remand na ginawa sa House of Representatives. So ilan na lang na ngayon natira na bumoto doon, si Gatchalian, si Risa Hontiveros, dalawa na lang pala sila ngayon. And ang matindi nito, si Bam at saka si Kiko is pupunta sa majority. So hindi rin tayo makakasigurado dito kay Kiko, pero kay Bam sigurado hindi ito buboto ng impeachment dahil po sa siya ay sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. At alam naman natin yung stand ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila pabor sa impeachment kay Vice President Sara. And good luck po sa paghahanda ni Vice President Sara at mas lalo pang magiging matibay, no, yung ating Vice President dahil sa mga matitinding pagsubok na kanyang pagdadaanan bago siya maging presidente. Okay, yan na po muna yung ating update, mga kababayan po natin. Bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at mga opinion.